Ikaw? Ikaw? Hindi mo ba ako sinusundan? Hindi. Galing akong Italy. Sorry. Mag-ingat ka, miss. Sorry. Humawa ka. Salamat. Pasensya na. Pedro! Hoy ate! Akala ko nawala ka na. Tara na, hanapin na natin si Vittorio. Nasaan na ba yun? Teka, Gianna. Anong binili mo? Pabango. Pasensya na, medyo tumagal. Okay. Sorry. Sino siya? Nadapa lang siya. Wala yon. Mm. Nagsiselos ka? Dapat ba? Huwag mo nang isipin yon. Shall we go? Okay. Sigurado ba kayo na dito natin sila aabangan? Minsan kasi, dun sila sa kabila lumalabas at... Kung dito ko sila aabangan. Nakita mo naman na galing ang iba sa Europa. Sandali. Magtatanong ako. Sige. Sandali. Excuse me. Yes, sir. Dumating na Ano ba po yung yun? flight galing Italia? Dumating na po. Sinabi ko na sa iyo eh. Galing yun sa Italia. Italia. Yes, galing ng Italia. Pero ibang airline yung dumating. Ano? Opo, tingnan Anong- niyo yon. Hindi sila dito bumaba. Mali tayo ng pinuntahang terminal. Doon Ano? sila bumaba sa Terminal 2. Pero ano pang ginagawa mo? Huwag ka nang tumayo dyan. Pumunta ka na doon. Sige po, Don Dalihan mo, Vittorio. bilisan mo. Alis na po ako. Excuse me, tulungan mo nga ako. Yes, sir. Pakitawagan ng Terminal 2. Pakipage nyo nga si Fiorella Bianchi. Pakisabing papunta na kamo si Vittorio Dragoni. Sige po. Fiorella Bianchi. Sige, sir. Ano ate, siya ba talaga yung lalaki sa fountain? Oo. Ay, ang gwapo niya. Aha. Sabi ko na nga ba pagtatagpuin ulit kayo ng tadhana? Oo. Pwes na uli nang dating ang tadhana. Dahil ikakasal na ako kay Vittorio. Wala pa ba siya? Wala pa. Ate Fiorella, dinala mo ba ang gamot ko? Alam ko dito ko lang nilagay yung Gianna. Pero nasaan na? Nasaan na? Huwag kang mag-alala, Gianna. Magiging maayos na lahat. Hanapin natin si Vittorio. Ibibili ka niya ng gamot tapos magiging maayos na lahat, okay? Okay. Okay? Tara na. Gianna, magtanong tayo dun sa lalaki kung paano mahanap si Vittorio. Kumusta po? Good evening, sir. Excuse me. May hinahanap kaming lalaki. Kaso mukhang nawawala na. Yes, ma'am. Ano po yun, ma'am? Sorry, pasensya na. May hinahanap kasi kaming lalaki kanina pa. Si Vittorio Dragoni. Pwedeng... Gianna! Ate Gianna, Fiorella. ayos ka lang? Hindi ko na kaya, Ate Fiorella. Sir, tumawag kayo ng doktor. Para awan niyo na, tulungan niyo kami. Ma'am, I'm sorry, pero wala pa pong doktor sa mga oras na ito. Okay lang, ayos lang. Sa ospital. Saan may malapit na ospital? Mga Sa 5 ospital. minuto mula rito. Tumawag kayo ng taxi. Sige. Gianna, kaya mo pa? Kaya ko pa, ate. Kaya ko pa. Mahal, alam kong kailangan mo magtrabaho sa opisina, pero bakit hindi ka muna sumama sa akin? Tanya, kailangan na ako ng opisina at ng lola ko na nasa rancho. So, mas importante pa ang lola mo kaysa sa akin. Alam mong importante ka sa akin. Kagagaling lang natin sa biyahe. Sige na. Relax, magpahinga ka. Mag-uusap tayo mamaya, okay? Tama, syempre, hindi pwede sa publiko. Alam ko, hindi pwede kasi maraming makakakita. Tanya. Tatawagan kita mamaya, Tanya. Tama na, Oo mag-ingat na, ka. oo na. Kumusta, sir? Well, ito. Walang pinagbago. Welcome back, sir. Maraming salamat. Back to normal ulit Parang tayo, sir. tumataba kaya ata. Konti lang, sir. Bilisan mo, dali. Sandali, Ate Fiorella. Relax ka lang. Okay lang ako. Hindi ka ayos. Kanina ka pa dapat nakainom ng mga gamot mo. Munti ka na ang himatayin dun eh. Pupunta tayo ospital. Bilisan mo. Ay, tayo na. Doon may taxi. Dalian mo. Dali. Bilisan mo. Okay, okay. Dali. Relax ka lang, pwede? Ako na dyan. Ako na, Gianna. Taxi!
Diyan ka lang, ha? Taxi! Taxi! Okay ka lang, Gianna? Ate, huwag ka masyadong mag-alala. Ito, taxi! Taxi! Hindi! Saan kayo? Sandali lang, Manong. Sumakay ka na, Gianna. Halika na. Manong, dalhin niyo kami sa ospital. Sa malapit lang. Sa ospital, sige. sa ospital. Sige, meron malapit dyan. Grazie. Grazie. Salamat po. Hindi, Benito, diyan ka lang. Hintayin mo na lang ako rito. Akin na yung bulaklak. Dali, akin na. Oo, Benito, dalian mo ang Oo, bulaklak. Don Vittorio. Ang bagal mo naman. Maghintay ka na lang dyan. Opo, Don Vittorio. Fiorella. Paging Miss Fiorella Bianchi, please go to the entrance desk. Someone is Saan waiting na for kaya you. sila? Please, Kailangan ko Miss silang mag- Fiorella Bianchi. Gusto mo bang hulaan kita, Dante? Mahuhulaan ba ng mga baraha mo na malapit ng sumabog ang bahay na ito? Sila mismong sumisira ng buhay nila dahil ang sama na ng buwisit na lalaking yan. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa tiyuhin mo. Ikaw, si Eloise at ako lang ang nakakaalam sa manang yan. Baka sabihin nilang baliw ako pag sinabi ko ang lahat. Tama ka. Huwag tayong magmadali at magpadalos-dalos. Alam ko. Pero balang araw sasabihin ko rin ang pagtatraitor na ginawa nila sa tatay ko at pagkatapos, kukunin ko ang lahat ng para sa akin. Maraming panloloko ang nangyayari sa rancho ng mga Angeles. At sana rin, Dante, hindi mo ko lolokohin balang araw. Hindi ko yun magagawa. Sigurado ba talaga kayo nakasakay sila sa eroplano? Silang dalawa? Opo, sir. Malamang naroon pa rin sila sa immigration ngayon. Baka naroon lang po. Eh, nasa na sila gayon? Tinawagan mo ba sila kanina? Yes, sir. Pero wala po sa kanilang lumapit sa desk. Saan kaya sila pupunta? Nasaan na kaya sila ngayon, Benito? Hindi Saan? ko rin alam. Pero baka lang nakalabas na sila ng airport kanina pa. At saan naman sila pupunta? Wala silang kakilala. At saka gabi na, masyado ng delikado. Hindi kaya... Baka naman niloko na nila kayo, Don Vittorio. Huwag mong sabihin yan. Imposible. Pero hindi mo naman sila kilala. Binigyan mo lang sila ng ticket. Pinadalan mo pa ng pera para magamit nila. Baka naman nagbabakasyon na yung mga yun habang ikaw ay buong araw na naghihintay dito. Hindi ko haya magsalita ka ng ganyan. Sa babaeng malapit ko nang maging asawa. Si Fiorella, nasa kanya ang address ng bahay ko at ng restaurant. Natakot siguro siya nang hindi pa niya ako nakikita. Hanapin natin siya. Tara na. Excuse me. Pwede bang mahingi ko yung number mo? Kung sakali lang na dumating sila dito? Benito! Nagmamadali tayo. Bilisan mo. Tara na. Opo. Tara na po, Don Kailan Vittorio. Parang ang layo naman yata ng ospital. Sinabi nila sa airport na 5 minuto lang ang layo ng ospital. Oo, miss. Kaso may harang yung dapat na dadaanan natin. Malayo pa ba? Andito na tayo. Kaya nga hihinto na tayo eh. Gianna, nandito na tayo. Kumalma ka lang. Relax lang. Sandali. Nasaan ang ospital? Kasi may harang doon. Iniba nila ang ruta ng mga sasakyan. Dumaan ako rito para mas mabilis ang biyahe natin. Okay, 1,000. sige. Babayaran na kita. Lumabas ka na, Gianna. Sige. Manong, wala kasi akong peso. Puro euro lang ang dala ko. Pwede na ang euro sa akin. Akin na. Sandali lang, Manong. Magkano po bang 1,000 sa euro? Pwede na yan. Sakto lang yan. Tsaka pala, ingatan mo siya. Maraming loko-loko dito.
Teka! Sandali! Mano ang mga bagahe namin? Gianna, ninakawan tayo. Ate, natatakot ako. Ano ba, Reynaldo? Huwag na matigas ang ulo, dalian mo. Hindi ko pwedeng iwanan ng building kasi walang tatao. Binilin sa akin to. At pag may nangyari masama na wala ako masisisi nila. Paano kung umulan na naman mamaya, ha? Tapos bumaha ng mataas. Paano pag nag-brownout? Sino sa tingin mo ang sisisihin nila? Buti sana kung ikaw. Ako yun. Kaya obligasyon ko ito. Halika na. Masyado ka talaga negatibo mag-isip, Reynaldo. Pwede naman ako maiwan dito. Pero sa tingin mo ba, hayaan ba kita pumunta ng ospital na mag-isa? Alam mo namang hindi ko magagawa yan. Ayos lang naman ako oh. Tignan mo. Tignan mo. Aray! Aray! Yan! O diba? Halina't bilisan natin. Huwag ka nang kumontra. Mabuti pa pumasa ka sa akin. Teka. Magiging panatag lang ang kalooban ko kung narito si Benito. Pwede nating sabihin na siya muna ang bahala rito habang wala tayo. Ano ba? Ayusin mo naman. Huwag ka kasi Ayusin mo. malikot. Alikot kasi. Ito na. Ayan. Tumawag ka ng taxi. Ayan. Aray, huwag mo iwan. Taxi! Oy! Ay, masyado kailan ka kasi talaga, mareklamo Adela? eh. Ayan na ang taxi. Taxi! Dali, halika, tulungan mo ako. Kasi dyan. Hindi ako makatayo. Arte mo, halika na. Adela, Reynaldo, ano nangyayari sa inyo? Natumba kasi ako kanina. Ang kaso, itong eksaheradang babaeng ito, gusto na akong dalhin sa ospital. Eksahirada? Mukha Oo. ba ako eksahirada, Miss Tanya? Eksaherada ka talaga. Tingnan mo ako, nakakalakad na ako. Nakakalakad na ako. Tara na nga, tara na. Basta, Miss Tanya. Malalaglag ako. Inuhulog mo naman ako eh. Okay ka lang? Mas maganda kung ganito na lang ha. Makinig ka sa akin. Pag nagkaroon ng aberya, kung pwede lang sana, ikaw muna ang bahala, Miss Tanya, ha? Sa buong building? Ay, ang ganda naman ang suot mong damit. Binili mo ba yan sa Europa? Palda lang ito, Adela. Hindi ba kayo nagmamadali? Oo nga, tara na kasi. Tumahimik ka na nga dyan, Adela. Ay, sinong kasama mo? Ay, napaka-misteryoso talaga ng kinakasama mo, ha? Ang ganda ng bag mo. Mukhang mamahalin, Miss Tanya. Ay, Sandali, i-check mo sa teka lang. akin yan mamaya, ha? Sandali, Adela. Oo. Adela, ayusin Ay, mo ang huwag ka bitbit. magulo. Sino hindi Bigat mo eh. mag-iingay? Ang ingay mo! Ayusin mo kasi. Ang malaking tanong ay kung totoong nahuhulog ka na sa kanya. Pakiulit? Ang sabi nga ng lolo mo, ang gusto ng utak at ang gusto ng puso ay dapat laging kinagabayan ng pag-ibig. Yan ka na naman, Fidel. Naniniwala si Don Maximo na kung kumbinsido ng isipan mo at ang utak mo na huwag mong gawin ang isang bagay na masama sa'yo, ang pag-ibig naman ang nag-uudyok na ituloy mo ito. Ano bang ibig mong sabihin? Kakausapin ko ba si Lola? Bibitawan ko ang pangalan ko para kay Tanya? Ganun ba yung kahalaga? Pedro, yun ay depende na lang kung totoong mahal mo siya o hindi. Kahit madalas wala siya sa tabi ko, sobrang saya ko naman nung magkasama kami sa Italy. Pero alam ko na lahat ng bagay ay may katapusan. Hindi ko alam kung kaya ko magtiis. Hindi ko gusto na itinatago niya ako. Siguro nga ikinahihiya niya ako sa pamilya niya kaya hindi niya ako kayang ipaglaban. Mahal niya kaya talaga ako?
Ano? Ano po? Anong ano? Nakumpirma mo na ba kung nakarating sila dito sa Mexico o hindi? Hindi po, Don Vittorio. Hindi pa ako umaalis dito mula kanina. Hinanap ko na sila kung saan-saan. Pero hindi ko sila nakita. Ano bang gagawin ko, Benito? Parang desperado na ako. Alam niyo siguro nga talagang hindi siya kasing inosente at kasing bait ang inaasahan ninyo. Napaka-estupido ko talaga. Kaya nga ako nandito eh. Tinanggap niyo ako. Hindi, nagpapatawa lang po ako para makalimutan niyo na siya. Huwag na kayong may stress, Don Vittorio. Kung manluloko talaga siya, mas magandang huwag niyo na siyang hanapin. Alam mo, Benito, mabuti pa umuwi ka na at baka ako ano pa magawa ko sa'yo. Hindi na rin ako natatawa sa biro mo. Isa pa, gusto ko na rin magpahinga. Opo. Sige na, umalis ka na. Magandang gabi, Don Vittorio. Sige po. Sige na, alis na. Miss, kinuha nga nila lahat ng pera namin! Naiintindihan ko po, pero yun ang patakaran. Nagmamakaawa po ako. May sakit ang kapatid ko sa puso. May problema ang puso niya at mamamatay siya kung walang gagamot sa kanya. Paraawan niyo na po. Sige na. Walang problema kung meron akong pera. Wala natira sa amin kahit isang sentimo. Kung meron lang ako, babayaran ko yan lahat. Sorry talaga, Miss, pero ganyan ang patakaran dito. Oh, Diyos ko. Kawawa naman siya. Ay, hindi natin alam kung totoo sinasabi ng babaeng yan. Ay, Renaldo. Masyado ka talaga mapanghusga. Tingnan mo nga siya. Putlang-putla. Sa ngalan ng Diyos, parang awa mo na. Tulungan niyo kami. Sige na po, parang awa niyo na. Kailangan niyo ng doktor. Sige na po. Maawa na kayo. Sorry talaga, Miss, pero hindi insured ang kapatid ninyo at wala kayong hawak na credit card. Wala talaga ako magagawa. Gianna, pangako, hahanap ako ng doktor. Hahanap ako ng tutulong sa atin. Halika. Gianna. Tulungan niyo kami! Parang awan niyo na, doktor! Tulungan niyo kami para awan niyo na. Kailangan namin ng doktor! Gianna! Halika nga. Ipakikilala ko sa'yo, si Fiorella. Ciao, Fiorella. Parehong floor pala tayo ng pupuntahan, Manong. Pedro,